dahil siya ang nandoon sa loob ng kusina. Hindi maaari magsinungaling si Saldico dahil siya mismo ang involved at siya yung inutusan. Natataranta na ba ang Malacanang? Tarantang-taranta na. Kaya nga parang hindi na natin nakikita si Auntie Claire. Namimiss niyo na ba si Auntie Claire? Sino na ang nagsasalita pagkatapos ni nung kapihan natin? Sabi ni Malutikia, hey, mag-resign ka na because you are not functioning as a public information officer. Ikaw ay nagiging palengkera o information officer kasi parang nasa palengke lang. At parang, na-miss niyo ba si Auntie Claire? Auntie Claire, hindi ka po namin nami-miss. Sino ang pumalit sa kanya bago si Pangulong Marcos? Nagpalit sa kanyang spokesperson, parang si Senator Lacson. Senator Lacson, ikaw ba yung interesado maging junta leader? Sabi niya may mga lumapit sa kanya, pero hindi naman niya binubulkan kung sino yung lumapit sa kanya. O baka naman siya yung lumapit. Magtatanong lang po ako, Senator Lacson, baka ikaw yung lumapit sa mga general. At ikaw ang nag-propose sa kanila kasi hindi mo sila mapangalanan. So, challenge natin mga kababayan para kay Senator Lacson, name names, matapang ka, di ba? O, dapat pangalanan mo kung sino-sino ang mga yan. So ngayon, mayroong bagong spokesperson, yung Pangulo na natin ang nagsasalita. Sana lang ay hindi niya makalimutan yung kanyang mga sasabihin kasi nakikita natin na anong sabi ng kanyang ate? Ang sabi ng kanyang ate, 4 na beses tumitira sa isang araw. At least, 4 na beses tumitira ng coke ang kanyang kapatid. Sabi ng kanyang kapatid, ay hindi na yan yung aking sister. Sabi naman ng kanyang sister, ako ito, gusto ko nga, mali ako. Ang kanilang away, sabi nila, dapat daw hindi. Sabi ni Bongbong Marcos, hindi daw sila dapat naglalabas sa publiko. Teka lang, Pangulong Bongbong Marcos, kailangan yung maglabas sa publiko dahil nagpapili ka sa masang Pilipino bilang presidente ng ating bayan. Tama ba mga kababayan? Tama! Sino ba ang nagpromeso na 20 pesos na bigas? Kami ba o siya? Yeah. Sino ba ang nag-promise ng 1 million houses kada taon? Yeah. Bangag, ilan na ba ang bahay na natayo dito? Inanon na ng baha dahil ang pinamigay nila ay kasya lamang para sa doghouse. Naalala nyo, namigay sila ng yero at saka dingding. Parang doghouse lang yata yung gagawin ng ating mga kababayan na nabahaan. Bakit tayo nandito sa Quezon City ngayon? Dahil laging lubog sa baha ang Quezon City. Tama? Tanong, nagtanong ba sa inyo ang inyong mga congressman kung saan ilalagay ang flood control project? Hindi. Nagtanong ba sa inyo ang inyong mga congressman kung i-impeach si Sara Duterte? Tinanong kayo, hindi? Nag-decide lang sila pumirma doon nung i-impeach. Magkano ba yung pirma? Diba? Sabi pa ni Saldico, nag-deliver siya ng maleta noong March 11 kung kailan kinidnap si Tatay Digong. Yeah. Imagine ninyo, isang delivery lang, diba? 588. March 12, nag-deliver ng pera. Bakit tayo nandito?
Kasi kailangan marinig ng taong bayan na hindi tayo pwedeng manahimik. Dahil tayo ay Pilipino. Matapang ba ang Pilipino? Matapang tayo, pero natatakot tayo lumabas sa rally. Kaya ako ay nagagalang dahil ngayon ay nandito tayo. Laking pasasalamat natin sa United North Fairview sa pagpagamit ng kanilang open hall dito. Dahil palakpakan naman natin yung Homeowners Association. Mga kababayan, tayo ay dapat gising, tayo ay dapat hindi pipi, hindi bulag, at hindi binhi sa mga katotohanan na papalibot sa atin. Bakit Kongreso ng Mamamayang Pilipino ang tawag natin? Dahil tayo ang dapat nagdedesisyon sa direksyon ng ating bansa. Kapag tayo ay mananahimik sa pang-aabuso at pagnanakaw na nangyayari ngayon, bukas makalawa, makikita natin bulagta na tayo sa daan dahil tayo ay tuloy-tuloy na maghihirap. Alam niyo ba na ang Pilipinas na GDP natin ay huli na tayo kahit pa sa Vietnam. Ang GDP ang measure kung saan makikita natin kung ano ang patutunguhan ng bansa natin. Kulilang na po tayo sa Vietnam at according sa data at sa statistics, hindi ito hula-hula lamang. Kailangan daw natin ng 70 years bago natin mahabol ang Singapore. Payag ba tayo dito? Mga kababayan, pera mo, pera ko, pera natin ang ginagasta. Ang mahirap dito, hindi ba kayo apektado sa korupsyon? Apektado kayo. Dahil tayo, kapag binabalik natin ang ating buwis sa gobyerno, dapat iikot ang pera sa Pilipinas. Ano ang nangyayari sa pera natin? Inibitbit nila sa kanilang mga bahay para ibili ng bahay, ibili ng sasakyan, ibili ng yate, ibili ng eroplano, i-donate sa Harvard University ng 100 million na meron pang mga paaralang kulang sa ating bansa. Saan nila binibit ang pera? Sa ibang bansa, hindi umiikot ang ating pera. Kaya itong nangyayari sa atin, let us expect for the worst. Kaya nga, ang panawagan ng PDP, tayo ay lumabas, iparinig ang ating mga boses. Tama na ang korupsyon, tama na ang bangang na gobyerno, tama na ang cocaine government. Maraming salamat.